Welcome back sa Altcoin Pinoy YouTube channel. In today's video, let's talk about trading muna. Paano ba natin malalaman na nag-i-improve na tayo sa ating trading journey? Kailangan ba maging profitable agad tayo para masabi na merong improvement? Or we make a life-changing money in one trade? Well, hindi. Alam mo ba na kahit hindi ka pa profitable, masasabi natin na meron kang improvement kapag ginagawa mo na ang mga bagay na ito or narating mo na ang level na ito. So kung bago ka lang sa trading, nag-uumpisa ka pa lang or may bala kang magsimula, then panoodin mo itong video kasi ang i-discuss natin dito ay siguradong makakatulong sa'yo. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Isa sa mga sign na nag-i-improve ka na sa trading journey mo is you are not blowing an account anymore. Hindi ka na nasusunugan. Milestone yon ng isang trader. It's a sign of progress. Kahit sinong successful trader pa ang kausapin nyo, lahat nagdaan sa stage na they are blowing accounts several times. Kasi kulang pa yung knowledge nila at hindi pa na-develop ang kanilang skills. Hanggang dumating yung punto na they are not blowing accounts anymore, tumatagal na yung kapital nila ng ilang buwan or taon. Although kahit hindi pa ganun ka-profitable or kahit negative pa rin ang P&L, maiko-consider pa din yon na progress kasi the more you trade, the more you will learn how the market works at hindi mo magagawa yon kung wala ka na sa market. Kaya lang naman lumalabas sa statistic na 95% ng mga trader ay loser trader kasi sila yung mga tao na pumasok sa trading, nasunog ang account or hindi nakita yung result na gusto nila makita, they give up, suko na agad bago pa man nila ma-develop yung skills nila sa trading. Kaya importante din talaga sa lahat ng gustong pumasok sa mundo ng trading na magkaroon ng basic foundation, matuto ng tama sa una pa lang at maalis yung mga maling paniniwala dito. And if you want to build proper foundation skills in trading, makukuha nyo yan sa ating beginner's playbook trading course. Meron tayong link sa description. Isunod natin yung isa pang sign na nag-i-improve ka na ay you are learning from losses. As a newbie trader kasi, we are afraid to take losses. Takot tayo matalo. Sa tingin natin na ang pagkatalo sa trade ay kabawasan sa ating pagkatao. Kaya nga kung mapapansin nyo, yung mga nagpo-post sa social media na mga newbie trader, ang pinopost lang nila ay yung mga winners kung saan nanalo sila sa trade. It's a status game. Parang profile picture lang yan na ang pipiliin natin na makita ng ibang tao ay yung magandang imahe natin. Natural sa atin yon. Kaya ang tendency kung hindi pa natin masyadong nauunawaan ang trading, then as much as possible, lahat ng trade natin ay kailangan panalo. Lumaki kasi tayo sa society na if we want to be praised and respected, we have to be a winner. Sa school man yan, pagbagsak ang grado mo parang ang baba ng tingin ng tao sa'yo. At dinadala natin yon sa trading. If we lose a trade, bumababa yung tingin natin sa ating sarili. How much more kung makakaranas tayo ng sunod-sunod na talo. However, ang mentality na yan ay magbabago once we understand na ang pagkatalo ay parte ng laro. Na kapag natalo tayo sa trade, hindi natin iisipin na bobo tayo at mas mangingibabaw na ganito talaga sa mundo ng trading. At dito naman magsisimula na matuto tayo from our losses para yung maraming pagkakamali natin sa trade ay mabawasan hanggang sa mag-progress tayo ng paunti-unti at maabot yung trading goals natin. Kung yung strategy na ginagamit natin, for example, breakout strategy, lagi kang nagpo-FOMO pag nagrarally yung price at ito yung dahilan ng marami mong pagkatalo, then magagawa mong mag-adjust ng strategy na babago sa trading approach mo. At kung gusto nyo naman mapadali yung proseso ng pag-journal, meron tayong all-in-one tool trading dashboard dito sa Altcoin Pinoy. Meron akong separated video na ginawa para doon. Iiwan ko na lang din yung link sa description. Another good sign na nag-improve ka na sa trading is nagiging selective ka na sa pagtitrade. Meron ka ng mga criteria na tinitingnan bago ka pumasok sa trade. Kasi kapag nag-uumpisa pa lang tayo sa trading, andun yung excitement at mostly nakafocus tayo sa profits. Wala tayong pakialam sa risk. Andyan yung kung ano-anong crypto lang yung tinitrade natin. Wala tayong fina-follow na trading plan. Basta makakita tayo ng bullish pattern like support area or oversold na yung price, sabi sa RSI, or kung ano mang indicator yan, magbabay agad tayo. Tapos ang dami natin mga open position na kung ano-anong mga crypto, nagbabaka sakali na manalo. We are trading
randomly and based on luck. Madalas nangyayari yan sa mga newbie trader na walang basic foundation about trading. Siguro nakabasa lang ng isang article about trading or nakapanood ka lang ng ilang trading tutorial, sabak na agad sa live trading. And then marirealize mo na mali yung ginagawa mo and will decide to learn trading the proper way. Magsisimula ka na rin magbasa ng mga libro at mag-take ng mga trading course kasi nalaman mo na hindi pala uubra sa trading yung average knowledge lang. Hanggang sa dumating yung punto na nakapag-develop ka na ng sarili mong trading plan, kaya nagiging selective ka na sa pagtitrade. Quality over quantity. Mas pinipili mo na yung mga high probability trade setup kesa masabi lang na makapag-trade at umasa sa luck. At kung nandito ka na sa level na ito, then you are improving. Number 4 is decreased emotional trading. Aminin natin, noong nagsisimula pa lang tayo mag-trade, madalas pumapasok tayo sa trade based on our emotion. Kasi tayo ay tao lang. We have an emotions. A tendency, ang mga nagiging desisyon natin sa buhay, hindi lang sa trading, ay dahil sa ating emosyon. Katulad ng bumili ka ng iPhone, kahit wala kang ipon, dahil nakita mo yung kaibigan mo meron ng latest version nito. Anong emosyon ang nakaapekto sa'yo nun? Syempre pride, kasi ayaw mong masapawan or naiinggit ka lang. Or bigla kang nag-resign sa trabaho mo nang hindi mo napag-isipan dahil nagalit ka sa boss mo. Masyado kang nagpadala sa emosyon mo. At ganito din madalas ang ginagawa natin sa trading. Kasi hindi natin pwedeng alisin ang emosyon na yan, lalo na kung sa usapin ng pera. Andyan yung fear and greed, katulad ng pumasok ka sa trade dala ng excitement, akala mo magpapump pa yung price pero hindi na pala. O kaya naman maganda ang pagkapasok mo sa trade, sinunod mo yung trading strategy mo pero nag-exit ka naman agad and take a small profit dahil natatakot ka baka yung panalo mo na maliit maging bato pa and then tataas pa pala yung price and you missed a good trade opportunity. So lahat ng mga emosyon na yan, fear and greed, excitement and overconfidence, makaka-apekto lahat yan sa ating pagtitrade. However, habang nag-gain tayo ng experience, matututunan natin yan makontrol kahit papaano kasi habang tumatagal, nare-recognize na natin yung pattern. Yung moment na masasabi mo sa sarili mo, parang nangyari na ito dati. At nung pumasok ako sa trade, natalo ako ng malaki. So nagiging maingat ka na at aware sa iyong emosyon na pwedeng makaapekto sa iyong decision making. Kaya importante din talaga na we track our emotions bago tayo pumasok sa trade. Number 5 is increase market knowledge. Isa ding sign na nag-i-improve ang isang trader ay kapag patuloy na lumalawak ang kaalaman nito sa trading at sa market. Most likely kasi meron tayong misconception sa trading noong nag-uumpisa pa lang tayo. Inaakala natin na madali lang to. Sabi nga sa mga ads, may mga testimony pa silang ipinapakita. 3 months lang noong magsimula ako dito mag-trade sa platform, nakabili na ako ng sasakyan. So sino ba naman ang hindi maiengganyo doon? Then papasok sila sa trading nang walang sapat na kaalaman dahil sa maling paniniwala na tumatak sa kanila. Kumita ang exchange pero sila hindi. At dito nila matutuklasan na hindi pala ganun kadali ang trading. At sa stage na yon, marami nang nag-give up. At yung iilan na magpapatuloy, pag-aralan ng kakulangan nila, sila yung mga tao na mas mataas ang chance na maging successful dito. Habang nag-i-increase ang knowledge nila, mas napapalapit sila na maabot ang kanilang mga trading goals. Para din kasi itong business na kailangan ang magtatayo nito ay maraming alam tungkol sa business na pinasok niya. May kilala ba kayong successful businessman na hindi alam ang ginagawa niya? CEO pero walang alam sa business niya? Wala tayong makikitang ganun. Kasi unang-una pa lang hindi sila makakapagsimulang mag-business kung wala silang idea dito. Pero ang kaibahan lang dito sa trading, kahit sino pwedeng mag-umpisa. Mag-open lang ng account, lalagyan ng funds, then makakapagsimula na mag-trade. Imagine kung sa business mo nga gagawin yun. Magtatayo ka ng isang negosyo na hindi mo alam, anong kakalabasan nun? Di lugi. Pero ginagawa natin yun sa trading dahil sa napakadami natin na misconception dito at kung patuloy natin itong pag-aaralan, kung patuloy nag-i-increase ang knowledge natin, then it's a sign of improvement. Number 6 is better record keeping. Babalik na naman tayo sa trading journal. Yung mga traders na merong mentor or nag-take ng course
Swerte sila kasi sa una pa lang itinuturo na yung pagjo-journal. Pero karamihan ng mga nag-uumpisa pa lang, mga self-taught learners, mga naengganyo lang pumasok sa trading kasi nabalitaan nila na merong taong yumaman dito or nakita nila sa mga ads. Hindi nila priority ang mag-journal. Boring yon. They only care about profits. Hindi pa nila nare-realize na ang pagjo-journal will promote discipline and self-improvement. Kasi dito natin natatrack ang mga trades natin. Bakit tayo nanalo? Bakit tayo natalo sa trade? Malalaman natin yung reason at hindi tayo manghuhula lang at umaasa sa ating short-term memory. Makakalimutan din kasi natin yon at kaya nga nangyayari yung paulit-ulit na pagkakamali kasi hindi natin natatandaan yung mga pagkakamali na yon. At kung nare-record natin ang bawat trade, meron tayong copy ng ating behavior sa market at mas madaling mag-self-evaluate at mag-adjust kung meron tayong mga data sa harapan natin. Kaya kung isa kang trader na hindi nagjo-journal before pero ngayon nire-record mo na ang mga trades mo, then that's a sign of improvement. Last but not the least is adaptability. Ito naman isa itong uri ng skill na hindi agad natututunan ng mga traders kasi kailangan muna natin ng increased knowledge dito and more experience in the market. May mga traders na nagsimula mag-trade during bull market at meron naman mga nagsimula in a bear market. So dito makakapag-develop sila ng trading style na angkop sa market sentiment. Pero once na magbago ang market sentiment, hindi sila makakapag-adapt agad. Halimbawa, ang isang trader inadapt niya yung estilo ng breakout trading. Kasi napansin niya, dito siya madalas makapag-profit. Ito yung rason kung bakit siya nananalo sa trade and make some money. Pero hindi niya pa nare-realize na yung trading strategy is working dahil sa positive sentiment ng market, bull market, and everyone is making money. However, kapag nagbago ang market sentiment at naging bearish, din yung style niya during a bull market ay hindi na uubra sa bear market. At karamihan napapako dito at hindi nakakapag-adjust agad. Ibig sabihin, hindi pa na-develop sa kanila ang adaptability. And experience play a vital role here. Importante din na alam natin yung galaw ng market, ano-anong mga bagay ba ang nakakaapekto sa galaw ng market. Katulad dito sa crypto, maraming mga bagay na nakakaapekto sa paggalaw ng price, technical, fundamental, and narrative. At kung alam din natin ang mga bagay na ito, it will help us to adapt accordingly na hindi lang tayo nagbabase sa sinasabi ng chart or ng indicators. Kaya it's a huge improvement sa ating trading journey if naabot na natin ang level na ito. So ilan lang to sa mga signs na kailangan nyo tingnan kung ginagawa nyo na ba yung pagjo-journal, patuloy ba kayong nag-aaral sa trading, naabot nyo na ba ang level of adaptability? Kung hindi pa, then use it as a guide at makaiwas sa temptation na mag-focus lang sa profits. Okay? So yun lang ang video natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.